brothers and sisters, hindi magiging palasak na kasabihan ang kasabihang life is short o ang buhay ay maikli lang kung wala yung katotohanan. Marami nang nakapagpatunay niyan. Unfortunately, maraming nakapagpatunay niyan. Baka nga nauso yung kasabihang yan dahil ang mga nakapagpatunay niyan ay yung mga taong may napagsisihan. Kasi madalas, na-embrace lang natin ang katotohanan ito kapag may mga chance tayong pinalampas na mahalaga na hindi na maibabalik pa. Kapag may mga namatay na mga mahal sa buhay na mahalaga. Kapag tayo mismo ay mamamatay na. So bakit tayo maghihintay na matuto sa sarili nating kamalian kung ngayon pa lang ay pwede na tayong matuto sa pagkakamali ng iba? Kasi kung hihintayin pa natin matuto tayo sa pagkakamali natin, makababawas pa yun lalo ng oras natin, ng panahon natin sa mundong ito. Mahirap maghabol, mahirap bumawi. So as early as now, matuto na tayo sa kanilang kamalian. Tandaan po natin ang kamatayan ay nagsisimula hindi lamang kapag tayo totally nategi na. Ang kamatayan ay nagsisimula sa bawat buwan, sa bawat araw, sa bawat minuto, sa bawat segundo na pinipili nating yakapin sa buhay ang mga walang kwentang bagay. Yung pagka-gadget mo, na inaabot ka ng kung ilang oras, yung pakikipag-chismisan mo, yung pagtingin mo sa buhay ng ibang tao, maiinggit ka lang dyan. Mabubuwisit ka lang sa mga nakikita mong mga videos na yan. Magkakasala ka lang diyan. Bakit mo sasayangin sa pagkikimkim ng galit, sa hindi pagkibo sa mahal mo, sa pagtatrabaho at pagninegosyo na mapapabayaan mo na ang pamilya mo, sa pagkakasala? Hindi po tayo nilikha ng Diyos para sa mga bagay na ito. Kaya sigurado ko na magiging malungkot tayo ang pagkamatay natin kung makakamatay natin ang lahat ng ito. Tama, wala tayong choice kung kailan tayo mamamatay. Pero meron tayong choice kung paano natin gusto mamatay. I mean, kung gusto mong maging masaya o malungkot ba? Kung gusto mong maging fulfilled o unfulfilled ba? Kung gusto mong mamatay ng sulit na ang buhay mo o kulang na kulang pa, bitin na bitin ka pa. May choice tayo dyan. At yan ay madedetermine kung paano natin isinasabuhay ngayon pa lang ang ating buhay. Kaya ngayon pa lang, kapatid, piliin mo na kung sino ang gusto mong maging sa buhay mo. I mean, yung pasok sa talento mo, yung talagang ikaliligaya mo. Piliin mo na kung saan mo talaga gustong mapunta. Yung paroroonan ng buhay mo at hindi yung umaayon ka lang sa gusto ng ibang tao, sa agos ng mundo. At maaring hindi mo mapili yung reaksyon mo sa isang bagay na nangyari sa iyo. Nasaktan ka, nagkamali ka, nagkasala ka. Natural malulungkot ka. Natural mag-frustrate ka, madidisappoint ka. Initial reaction yun. Pero piliin mo ang magiging disposition mo pagkatapos no. Sapagkat yung initial reaction, wala kang magagawa doon. Pero yung pipiliin mo o magpapaalipin ka sa isang sitwasyon pagkatapos ng choice mo na yun. Habang maaga, choose what is right for our life. Every day, we choose to live and not to die sa bawat moment ng ating buhay. Maging panalangin naman natin araw-araw, pagkagising sa umaga, bago matulog, yung naging panalangin ni David, Psalm 90 verse 12, Lord, teach me to number the days of my life so that I may gain wisdom of heart. Literal na pag-asalin, Panginoon, tulungan mo ko na mabilang yung mga natitira pang years o panahon sa buhay ko para maging marunong ako sa buhay na ito. Kasi coming from that literal na pag-asalin, kung titingnan talaga natin, chinek ko kanina yung survey from 2019, ang sabi doon, ang life expectancy ng bawat Pilipino, lalaki, nasa 65, babae, 75. Akalain mo lang naman, haba yan. Pero isipin mo, ilang taon kang mag-aaral. Ilang taon kang subsob sa negosyo, sa trabaho para makaipon kahit pa paano. Ilang taon din yung araw-araw
Focus ka sa trabaho mo, bilang ina, bilang ama, sa pamilya, lalaba ka, etc. Lahat. So, isipin po natin, kung babawasan pa ito ng pagka-gadget natin, kung babawasan pa ito ng pagtatanim ng galit natin, kung babawasan pa ito ng pagkakasala natin, kung babawasan pa ito ng mga walang kwentang bagay sa buhay natin, ilan na lang ang matitira dyan. Yun na lang talaga. Kaya sana, bawat minuto, isulit na. Let us live each moment of our life as if it is our last. Para maging ibang disposisyon natin, para ang buhay natin ay isulit natin. Time heals. Time heals wounds. Hindi laging totoo yun. Ay kahit nga sa literal na pangyayari, nasugatan ka, nasaksakan ng ice pick, syempre, dugo. Magmamagandang loob sa iyo yung mga tao. Dadaling ka sa ospital, sabihin mo, hindi, dito na lang ako. Bakit? Time heals. Lalo kang duduguin. Lalo kang manghihina. Ikamamatay mo yan. Ikasisira mo yan. Ganon din ang mga bagay na tulad ng pag-aaway, di pagkakaunawaan na kung minsan na nagsisimula sa mga simpleng bagay lang din naman. Kapag pinagtagal mo yan, naku, mas lalong lalala yan. Mas lalong gagawak yan. Mas lalong lalalim yan. Kasi pagagawakin, palalalimin, palalalain ng promotor ng away yan. Ang demonyo. Paano yan gagawin ng demonyo? Ay, halimbawa, hindi mo na kayo na magkikibuan, mag-asawa, magkapatid, mag-ina, mag-ama. Ang gagawin ng demonyo, magseset siya ng isang pagkakataon na parang nalulungkot ka. Ay, bubulungan ka ng demonyo. Nakita mo na, hindi ka man lang ma-text. Hindi man lang makapag-miss call. Hindi man lang makapagparamdam. Tinitiis ka niya. Kapal ng mukha siya, may kasalanan. Siya pang tumitiis sa'yo. Nakita mo. O kaya, magseset siya ng pagkakataon na habang ikay nalulungkot na ganon, biglang yung asawa mo, nakatampuhan mo, yung kapatid mo, nakatampuhan mo, abay, for some reasons ay may napanood o may nakita na palabas sa FB, sa YouTube o kaya sa TV na nakakatawa, natawa. Maririnig mo yun. Ano sabihin ng demonyo sa'yo? Nakita mo na. Kahit hindi kayo nagkikibuan, masaya pa rin siya. Wala ka talaga sa kanya. Di ba? Binubulag ka na ng diablo para maging malala na. Tama namang when you are not at your best, wag muna harapin yung tao. Space and time muna. Pero wag namang million years. Wag matatagalin. Kasi hindi makatutulong yun. Kaya pansinin po ninyo sa ating ebanghelyo. Ang sabi dito, kapag naalala mo na may sama ng loob sa iyo ang kapatid mo, hindi pinag-uusapan dito sino ang may kasalanan, sino ang mali, sino ang tama, hindi. Sino ang unang makaalala, teka, hindi kami ayos mag-asawa. You make the first move. Dapat may mauna. Oo, kahit naman hindi ikaw ang may kasalanan, hindi naman ibig sabihin nun magsasorry ka. Okay, huwag ka magsorry. Kasi baka isipin niya, maling-mali na siya, tama pa siya. Pero magparamdam ka na nagre-reach out ka. Na pinapansin mo siya. Na gumagawa ka ng paraan para mag-reconcile kayong dalawa. Ganun. Let me end with this. Kasi nag-end din ang ebanghelyo ng ganito tungkol sa paghuhukom. Ang ni-insinuate nito marahil ng Panginoon ay pwede rin yung katotohanan na maikli lang ang buhay. Huwag nating aksayahin sa mga walang kwentang bagay. Katulad ng pag-aaway. Kasi sa mga oras na tayo nag-aaway at sa mga oras na hindi tayo nagkikibuan, nagtitiisan, marami ang panahon na nasa sayang. Forgive! Magpatawad ka. Gumawa ka ng mabuti kahit sa nagkasala sa iyo. Can we take it? Aminin. Kapag naiisip pa lang natin yung taong nagkasala sa atin, yung tindi ng ginawa sa atin, nasisira na ang moment natin. Diba? Alam po ninyo, kapag ako'y nagpe-prepare ng homily para sa inyo, ako ang unang-unang tinatamaan ng pine-prepare ko. Kasi habang nagpe-prepare ako nito, bigla akong naisip, naku,
Bigla akong nakakita sa FB, anak ko. Yung kandidato sa senador, nainis ako. Kasi ang bastos-bastos niya. Ang sabi nga nung kaibigan ko, si Philip Fajardo, parang nakakain ng basura. Kasi kapag siya ini-interview, kanal, imbornal ang lumalabas sa bunganga niya. Foul talaga. Parang hindi nag-aral. Huwag kayong magmarites. Si ano yun? Huwag ganun. Kasi nga, ito yung sasabihin ko sa inyo. The moment I thought of this person, naisip ko, Lord, ito ba yun? Ito ba yung mamahalin ko? And suddenly, parang naisip ko, sumasagot si Lord, totoo. Lahat ng sinabi mo, kaya mo. Itong mahalin ang kandidatong ito ang mag-isip ng mabuti para sa kapakanan niya. Kaya mo? Hindi! Yun ang kayanin mo para mas maging strong ang pananampalataya mo. Mahirap po ito, ha? Mahirap ito. Pero kakayanin natin kung magkakaroon tayo ng mentality ni David. Ang sabi niya sa ating first reading, sana nag-catching ninyo. Ang sabi niya dito, for the Lord rewards those who are faithful and just. Ginagantimpalaan ng Panginoon ang taong tapat at matuwid. Yung hindi humihilig sa pagkakasala, ano man ang mangyayari. That's it. And mind you, yung blessing na iniisip ni David dito, hindi just, hindi basta-basta. Kasi mahirap yung ginawa niya. Lahat ng mabuti na gawa, pleasing to God. Lahat ng mabuting gawa, nire-reward ni God. Lahat ng mabuting gawa, nakapagpapalalim, nakapagpapastrong ng ating pananampalataya. Pero sigurado ko, iba ang mabuting gawa sa ngalan ng pagpapatawad. Kasi mahirap yun. Sabi ko niya sa inyo kanina, di ba? Hindi natin nakasanayan yun. Because that is practically against our nature. Kaya nga kapag sinasabi sa iyong, patawarin mo na, anong sinasabi mo? Diyos ba ako? We attribute such forgiveness only to God. Kaya nga meron tayong kasabihan, to err is human, to forgive is divine. Hindi sinasabing to share is divine. At kaya nga sinasabi sa ating gospel reading, when we forgive, we become more like sons and daughters of God. Tayo mas nagiging mga anak ng Diyos. At kaya nga, ito, pansinin po ninyo, ang sabi sa ating gospel reading, be merciful as your heavenly Father is merciful. Alam po ba ninyo ito? Mauulit ito sa ibang part ng gospel. Gospel according to St. Matthew 5:48. Dito ang sabi, be merciful as your heavenly Father is merciful. Kay Matthew, be perfect as your heavenly Father is perfect. Iniba lang yung salita. Bakit? Ang pinapakita dito, mercy is the perfection of God. Kaya kung gusto mong maging perfect, kung gusto mong mas maging ganap, kung gusto mong mas mapalapit sa Diyos, kung gusto mong mas maging tunay na anak ng Diyos, kung gusto mong mas lalong matuwa sa iyo ang Diyos, forgive. At dahil kapag when we forgive, tayo mas napapalapit sa Diyos, tayo mas magiging tunay na mga anak ng Diyos, hindi kalabisang sabihin that when we forgive, ang blessing ay hindi basta-basta. Ito'y malulubos. Ito ay aagos, siksik, liglig, at umaabaw pa. And then it overflows. Hindi lang ikaw ang maapektuhan, kundi ang maraming tao. Kapag nag-stick ka to what is right, pero you are conquering evil with good, mas magkakaroon ng unity ang bansang ito. Kapag magpatawad ka, lang nagkasala sa iyo in the context na lalo na ng isang pamilya, mas maraming mangyayaring maganda. Maniwala ka. O pwedeng dahil sa pagkapatawad mo sa mister mong nagkasala sa iyo, pwedeng mas magbago siya. Lalong-lalo na yung mga sumablay ng isang beses lang. Ito hindi naman talaga mga babaero ito eh. Nasablay lang isang beses. Sinisigurado ko sa iyo, patawarin mo yan, magbabago yan. Sigurado ko. Halimbawa, nagkamali lang ng minsan ng misis mo, patawarin mo. Mas magbabago yan, maniwala. Mas mamahalin ka niya. Paano kung sa pagpapatawad mo, mas magbago nga yung tao?
Paano kung sa pagpapatawad mo sa asawa mo, mas sumaya ang mga anak mo? Paano kung sa pagpapatawad mo sa kapatid mo, maging masaya ang mga kapatid mo at ang mga magulang mo? Paano kung sa pagpapatawad mo sa isang kapamilya mo, hindi man maibalik yung dati, masave man lang yung natitirang kaunti hanggang huli? Ayaw mo ba yun? Paano kung sa pagpapatawad mo, hindi lang ikaw ang makapag-move on, kundi ang mga tao na nakapaligid sa'yo? Kesa nasa stuck ka sa nakaraan, sa kalungkutan, sa galit, wala nang ibang nadadagdag sa buhay mo, sa puso mo, kasi punong-puno na ng galit ito. Ito. I-gets nyo to, ha? Kasi madalas ang hindi makapagpatawad, talagang yung sinaktan ng masaklap. At madalas, yung hindi makapagpatawad, yung may kuman. Sino yung may kuman? Yung naging mabuting tao naman pero niloko. Yung naging mabuting kapatid o asawa naman pero niloko. Sinaktan. Sino ang madalas na may kuman? Yung ayaw magpatawad. At sinusunod lang lahat. O sige, ayaw niya magpatawad. Sige, okay lang. Huwag nating i-pressure. Yung nagbibigay. Yung matinong magulang. Yung faithful na magulang pero niloko. Yung provider. Yung nagsusustentong anak, yung tumutulong sa kapatid, ito yung may command. Ayaw mo na, huwag nating i-pressure. Kasi siya yung nasaktan eh. Siya yung nagbibigay. Do you guys that? Kaya hindi rin makapag-move on ng lahat. Kasi po pwede mong sabihin, kung ikaw yung may command, kung ikaw yung matino, kung ikaw yung responsable, tapos niloko ka, sinaktan ka, sinaktan ako eh. Gagawin ko ang lahat. Hindi ko kayo pababayaan. Huwag niyo lang hilingin sa akin, patawarin ko ito. Do you guys that? Kasi sobra na yun eh. Sobra yung ginawa niya. Hindi naman ako nagkukulang sa inyo. Huwag yun lang hilingin, patawarin ko siya. Kasi ako'y nasaktan talaga. Masyado na. Kapatid, ito. Nang magturo sa atin ng panalangin ang Diyos na si Jesus, ang sabi niya, ganito daw ang sasabihin natin, bigyan mo kami ng aming kakanin sa araw-araw. Patawarin mo rin kami sa aming mga sala. God could be like, bibigyan ko na lang kayo ng pagkain nyo araw-araw, pero yung patawarin ko kayo araw-araw, ay, that's too much to ask. Kapatid, kaya ko sinasabing when we forgive, mas nagiging malapit tayo sa Diyos. Mas nagiging tulad tayo ng Diyos. Kasi binibigay mo lahat-lahat. And I assure you, it will be very pleasing to God. Kasi yun ang sukatan talaga ng lahat. It will be very pleasing sa alam sa mga taong nakakaalam ng iyong hirap. Kasi alam nila, si mama nagpatawad, si kuya, si ate nagpatawad. Hindi para sa kanya ito, kundi para sa aming lahat. They will be very proud. Ito sana ang hilingin nating biyaya. Kasi pwede namang we just go on and live with it and die with it. Pero kung gusto mong mas madagdagan pa yung mga blessing, forgive. Forgive. Ito sana ang hilingin nating biyaya sa banal na pagdiriwang na yan.